Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas nga ay ilang linggo na lamang ay sasabak na sa second Doha International Cup at naglabas na nga ng poster ang Doha at makikita natin ang mukha ni Kai Sotto na alam nating lahat na hindi naman makakapaglaro, malamang marketing strategy. At sino na naman itong bagong Gilas prospect na eligible at 100% local player sa Gilas? Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Marami na nga ang nag-aabang sa sasalihang tournament ng Gilas Pilipinas at eto nga ang second Doha International Cup na gaganapin sa February 14 at 16 at naglabas na nga sila ng poster. At ang purpose nga ng pagsali ng Gilas Pilipinas dito ay unang-una mapaghandaan ng third window kung saan makakalaban nga ang New Zealand at gayon na rin ang Chinese Taipei at mapaghandaan ang FIBA Asia Cup sa August. At sa pagsali nga ng Gilas Pilipinas dito ay hindi nga maiwasang mag-alala ng mga Gilas fans sa mangyayaring kompetisyon. Baka daw kasi magaya ang Gilas Pilipinas sa sinapit ng Strong Group Athletics Philippines na alam nating lahat na pinaghandaan talaga nila ang Dubai International Basketball Competition. Kaya nga lang ang naging problema ay mukhang may dayaan talagang nangyari sa pagitan ng laban ng Tunisia at SGA. At alam nating lahat na hindi na nga nakipaglaban itong SGA sa third place sana o sa bronze medal dahil nag-withdraw na nga sila. At dito nga makikita natin na napakaraming tawag sana ang hindi itinawag sa SGA. Kumbaga ito yung mga foul na napakalinis ngunit nagbubulag-bulagan talaga ang mga referees at hindi nga nila tinawagan ng foul. At dahil nga dyan ay maraming naalarma na baka magaya ang Gilas Pilipinas sa nangyari sa SGA at lalong-lalo na home court advantage pa naman at Qatar ang host ng second Doha International Competition na alam nating lahat na gumagamit talaga ng napakaraming mga imports player. At mukhang hindi magpapatalo ang Qatar sa competition na ito dahil kung ating makikita ay pinag-aaralan talaga nilang mabuti ang mangyayaring event at seryoso sila na manalo ang kanilang kupunan sa magiging laban na ito. Kaya naman expected na natin na mahihirapan talaga ang Gilas Pilipinas lalong-lalo na kapag nakaharap ang Qatar. At isa rin sa inaabangan sa laban ay ang makaharap ng Gilas Pilipinas ang Lebanon. Lalong-lalo na at muling makakaharap ng Gilas ang kanilang star player point guard na si Wael Arakji na kung ating babalikan ay pinahiya o pinaiyak ang Gilas Pilipinas sa kanilang baluarte. Dito nga ay makikita natin na tila ba'y nagyayabang na itong si Wael Arakji nang matalo nila ang Gilas Pilipinas. Kaya naman excited na ang mga Gilas fans na magkaharap si Wael Arakji kontra nga dito kay Justin Brownlee. At malay natin maputol ang sumpa at matalo ng Gilas Pilipinas under Justin Brownlee ang Lebanon at makabawi tayo dito kay Wael Arakji. At lalong-lalo na kabisado ni Justin Brownlee itong si Arakji dahil magka-teammate sila noon sa Dubai. At bago nga tayo magpatuloy, shoutout muna kay Kuya Moto TV, kay Jamie Amadar, isang malaking shoutout din kay Mary Grace Sigwa, Tirso Maceda Tears, Edmond Cubal Supnet, Robert Aquino, Chodoro Alonso, Malyari Mascariñas, Ronald Berbosinad, Nel Herbito, Jeffrey Cruz, Mario Martir, Marcelino Junior Cruz, Salvatore, Catherine Vigilia. Samantalang atin namang pag-usapan ng another Gilas prospects na paniguradong eligible at 100% local player sa Gilas Pilipinas. Walang iba kundi ang nakakabatang kapatid ni AJ Edu na si Femi Edu na naglalaro ngayon sa Ateneo Blue Eagles at may height nga siyang 6'4" at posible pang tumaas at masasabi nating eligible talaga to sa Gilas Pilipinas as point guard or small forward at masasabi nating may galaw talaga ito at mas maliksik kumpara naman sa kanyang kuya AJ Edu. Kaya naman panoodin natin ang kanyang mga highlights.